marirealize mo na wala na siya. Sa ngayon, di pa nagsisikin masyado. Pero, Yung pag after nailibing na siya, pag-gising mo, iniisip mo kung nananaginip ka lang. Pero, siguro isang araw, matatanggap ko na wala na siya. Okay, siguro sa pagkataong ito, kausapin mo na lang yung, naku, buong bansa na nakikiramay, no? Lalo na yung mga nasa Visayas, Mindanao, Manny, hindi makaluwas dito at magparating ng kanilang personal na makikidalamhati. Ikaw na mismo bilang panganay, kausapin mo sila. Sa ating pa mga kababayan, lubos po nagpapasalamat ang pamilya namin sa inyo. Sa pinakita yung pagmamahal sa aming ama, talaga pong overwhelming yung pinakita ng mga tao. Maski hindi lang dito sa ibang bansa rin, nakita namin kung gaano nila binigyan ng importansya ang aming ama, kung gaano nila minahal ang aming ama. Hindi akalain ng aming pamilya na ganoon pala siya talaga kamahal ng ating mga kababayan. So, ang pamilya namin ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil yung time na to na lubos ang aming kalungkutan, nabawasan nyo ang mga sakit sa aming dibdib na nakagaang sa aming pamilya, yung mga pinakita nyo. Kaya, hindi lang po yung mga kababayan natin dyan, pati po yung andito sa media, na ipakita nyo lahat kung gaano yung kamahal ng daddy ko. Dahil nakita ko from day one na galing ako sa Amerika, sabi ng driver namin, "Oy, Kuya Boy, tingnan mo yung mga media. Walang alisan yan." Talagang grabe, umulan, umaraw, nandiyan sila. Sabi ko, wow, ganyan nila kamahal ang daddy ko. Kaya, maski sa inyo sa media, na nagtiyaga sa daddy ko na nakabantay doon, lagi lang nakatutok sila, makakuha lang ng update ng kondisyon ng father namin. Kami lubos na nagpapasalamat. Kaya hanggat maaari, kaya ngayon, gusto kong bumawi dahil alam ko na minsan naging kami, sobrang stricto pagdating sa ama namin sa ospital. Kasi talaga pong kaawa-awa ang lagay ng ama namin nung nandun sa ICU dahil kaya ayaw namin pakita sa kanila or ayaw sabihin yung talagang kondisyon niya. Kasi nga, hindi talaga... Naghirap talaga. Hindi namin ma-imagine na makita siyang gano'n sa gano'ng kalagayan. Kaya nagpapasalamat kami sa inyo sa media. Okay. At naintindihan namin yung naunawan. Manny, salamat din sa pagpunta rito. Alam kong abalakat, babalik ka pa sa The Heritage. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Mabuhay. At nakikiramay muli kami. Salamat sa pakikibahagi mo rin sa amin, sa iyong ama. Manny Boy Quezon po, ang panganay na anak ni Dolphy. Kanya-kanya namang mensahe ng pasasalamat ang mga nakasama ni Dolphy sa industriya ng showbiz para sa namayapang Comedy King. Ang kwento pa ni Susan Roses, si Dolphy raw ang nagturo sa kanya kung paano kumilos sa harap ng kamera. Narito ang report ni Victoria Tulad. Iba-iba man ang pinagmulan ng mga artista sa showbiz. Kagabi, nagbuklod-buklod sila para sa iisang adhikain, ang magpasalamat sa Comedy King. I'm very, very grateful. Thank you very much, Tito Dolphy, na napaunlakan mo ang isang kahilingan ko sa buhay na makasama ka. Katulad nung first shooting day namin sa Double Trouble, may dialogue si Panchito na limpak na salapi. Sabi niya, sabay-sabay tayo ha. Limpak na salapi. Yung mga little things na ganun, yun ang mga tinuro sa akin, mga little things na natatawa ang mga tao. If there's one thing talaga that I learned from him, really, just looking from behind or from afar, is his humility. And hanggang ngayon yun na dinadala ko ngayon, na kahit anong tagumpay ang maabot mo sa buhay mo, apakalampalata sa lupa. Si Susan Roses laking tuwa na naging katrabaho, kaibigan at mentor si Dolphy. Si Dolphy at saka si Panchito, sila ang
nagturo sa akin kung paano kumilos sa harap ng camera. Si Dolphy in particular, very kind, very helpful, supportive sa lahat ng mga baguhan. Matalik na kaibigan din daw ni Dolphy ang yumaong asawa ng aktres na si Fernando Poe Jr. kaya ganoon na lang sila kalapit. Dolphy, happy trip. Mamimiss ka namin. Promise, walang iyakan. Alam ko, ayaw mo yan. Hello na lang. Kirani. Maraming salamat sa lahat ng tinuro mo sa amin. Hindi lamang sa pag-arte, kung hindi sa pakikipagkapwa-tao. Maraming salamat, Dolphy. I love you. Ang dating child actor na si Nino Mulak, 7 taong gulang pa lang daw nang unang makasama ang kanyang tatay Dolphy. Yung ginawa pa rin nating pelikula, bida pa kami pareho. Napakalaking karangalan po para sa akin. Gaya ng marami, malaking kalungkutan rin ang nararamdaman ni na Cesar Montano at ng mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Ilang beses niya pina-experience sa akin na kahit hindi ako humihingi ng tulong sa kanya, pero alam niya na kailangan ko ng suporta, dumarating ang suporta niya sa akin. Grabe, napakabuting tao, napakabuting ama. Parang wala pa niya atang lumabas dito sa Heritage nang hindi namugto yung mata kasi ganun eh. Hindi mo naman talaga maiiwasan na hindi malungkot, 'di ba? May isang pader na nawala, so marapat lang na mabigay ng respeto. Mang Dolphy, maraming salamat po sa mga pagpapatawan nyo sa amin at pagpapakita nyo ng tunay na pagiging tao. Ang veteranang aktres na si Perla Bautista na matagal na kasama ni Pidol, hindi pa rin daw tanggap ang kanyang pagyao. Ako akala ko handa na ako eh. Pero yung blow, yung dating, wala na. Masakit. Sayang. Sa rami ng nakiramay, mapa-celebrity man o hindi, laking pasasalamat daw ng pamilya Quizon. Lalong higit pa nga nang ideklara ng palasyo ang July 13, 2012 bilang National Day of Remembrance. We actually don't know how to put the words, no? But of course we're very thankful and masaya yung pakiramdam. Sa ika-25 ng Hulyo, sabay magdiriwang ng kaarawan si Dolphy at apong si Boy 2 Quizon. Bagamat hindi na nila kapiling ang kanyang lolo, ayon kay Boy 2, tiyak daw na hindi mawawala ang mga paborito nito sa araw na iyon. Ang lolo ko mahilig sa fireworks. So kung papayagan kami ng Heritage na magpa-fireworks sa birthday niya at birthday ko, normally we would all just eat. Talagang eat all you can. Isang bagay na mamimiss namin with him is yung bonding time namin, which is eating. Ipagpapatuloy din daw ni Boyto ang pag-arte at pagpapatawa bilang pag-alala kay Dolphy. Kahapon, nagpatato rin siya sa braso ng imahe ng kanyang lolo, isang larawan ni Pidol na mataimtim na nagdarasal at kinakausap ang poong may kapal. And very grounded yung lolo ko, pero madasaling tao. Siguro pinagdadasal niya kung paano niya patatawanin yung buong sambayanan. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Samantala, subsub na sa trabaho ang mga taga-Heritage Park para ayusin ang puntod ni Dolphy. Ayon sa project manager ng The Heritage Park na si Fidel Salvacion, may lawak na 40 square meters ang puntod na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Pinapakinis at kinakabit ang granite na siyang pundasyon ng puntod. Target ng grupo na tapusin ang pagsasayos ng puntod bukas bago ang libing ni Dolphy sa linggo. Ayon sa mga trabahador, bagamat kailangan nilang mag-overtime, ay sulit naman daw ang kanilang pagod para sa nag-iisang hari ng komedya. Masaya kami. Lahat kami. Parang tulong namin yun sa kanya. Kailangan natin tapusin. Para sa Saturday, malinis na yung area. Dolphy nagsisilbi raw inspirasyon sa maraming personalidad sa showbiz. Busilak na puso ng Comedy King, inalala ng kanyang mga natulungan. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita.